Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, tuloy natin yung pagtalakay sa unang bahagi ng Suwar min Hayatis Sahaba. Ito nga yung maikling talambuhay ni Anas bin Malik radiyallahu anhu. Inga fakana yas'a ilayhi Anas masa'in min al-awladi as-sigar. So kasama ni Anas bin Malik yung maliliit na mga bata, yung mga bata nung panahon na yun na naghihintay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakin la yara shay'an, wala silang nakita na dumating. Payaudu katiban mahzuna. At bumabalik na lang sila sa kanilang mga bahay kinahapunan na nalulungkot. Hanggang sa wafa data sabahin Shaddi al-Anda. Hanggang sa minsan isang umaga ay umalingaw-ngaw daw doon sa Madina yung isang pagtawag. Sa pagtawag na Tadirur Rawa. Hatta farijalun fi Yathrib inna Muhammadan wa sahibahu gadaw karibina minal Madina. So nagsigawan na daw yung mga tao na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang kasama ay malapit na sa Madina. Kasi natatanaw nila mula sa malayo yung sino mang parating. Fatafikar rijalu yattajihuna nahwut tariq al-Maymun. So nung narinig nila ito, yung mga kalalakihan daw ng Ansar ay agad-agad nga na tumungo doon sa daanan na kung saan dadaan sila Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladhi yahmilu ilayhim Nabi al-Mahdi wal Khairi. So, dandun daw sila sa daan na kung saan ay daraan ang propeta na hinirang at ginabayan at propeta na may dalang kabutihan. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon pa lang sa Makkah, nang nagdaawa sa kanila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marami na silang inaasahan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bukod sa pananampalataya, kumbaga na nakita nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang gabay, inaasahan nila na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mamumuno sa kanila sa Aus at Khazraj, na dahil sa pamumuno ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay matitigil na yung kanilang matagal ng digmaan at iba't iba pang mga kabutihan, insyaallah. Wa madaw yatasabaquna ilayhi jamaatin. At ang mga lalaki nga ay nagpuntahan na patungo sa kanya ng grupo-grupo na nagmamadali patungo sa kanya na halos taguunahan na sila patungo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatakhallalahum ashrabun min sigarin al-fatiyat tuzagridu ala wujuhihim farhatun tagmuru qulubahum as-sagira. At yun din naman yung mga kabataan ay napuno ng kaligayahan ng kanilang mga mukha at ang kanilang mga puso. So, ibig sabihin, sa panahon na ito ni Anas bin Malik, yung mga bata, naiintindihan na nila yung kabutihan ng pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit bata pa sila ay naiintindihan na nila ang pananampalataya, naiintindihan na nila ang magandang epekto ng pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minamahal na nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ganito yung mga sahaba na kumbaga kung sa ganitong antas, bata pa lang ay nagpapahalaga na sa relihiyon. Napakalayo nga talaga natin sa kanila. So ngayon nga dito, halimbawa,
Mga bata rito, hindi ko alam saan nanggagaling yung yung ugali nila eh. Yan, yung tatlo na yan, tulog na naman. Parang mahirap. Pero dito, masyala yung mga sahaba, sina Anas bin Malik at yung iba pang mga bata, naiintindihan na nila kung ano ang pananampalataya at pagmamalasakit sa pananampalataya. Sa pinahalagahan nila yung pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit bata pa sila. Yan. Wa tutri'u afidatahumul al-Fatiha. Hindi sa kanilang kabila ng kanilang pagiging bata ay napupuno nga ng pananampalataya ang kanilang mga puso, alhamdulillah. Wa kana fi tali'ati haula'i as-sibya Anas bin Malik. At nanguna sa mga bata na yon na sumalubong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Anas bin Malik al-Ansari. Aqbala ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam alayhi ma'a sahibihi. At yun nga, dumating sa kanila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang kasama si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wa madaya bayna duhuril majmu' az-zakhira min ar-rijali wal wildan. At sinalubong sila at napadaan na sila sa gitna ng napakaraming nagtipon na mga kalalakihan at mga kabataan. So lumabas sila kasi palabas na sila ng Madina. Pero yung mga kababaihan, nandun sila naghihintay naman sa loob. Yun nga. Amma naswatul mukhaddaratu. At yung kababaihan naman na mukhaddarat, na ibig sabihin mustaqirrat fi khudurihinna ay buyutuhin. Ang mga kababaihan naman ay nananatili sa kanilang mga tahanan. Wassabaya as-sagirat faqad alawna al-manazil. At yung iba naman ng mga bata pa, nandun sila sa mga bubong at naghihintay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waja'alna yatara'ain. At nandun sila kasi hinahangad nila yung makita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit mula sa malayo, kahit hindi sila makalapit sa sobrang dami ng tao. Kasi dito, intindihin natin ito, nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maaring konti pa lang yung tao. Pero yung mga tao kasi, lalo-lalo na sa mga bayan, ang ginagawa nila, yung mga bahay nila, itinatayo nila ng magkakatabi. Di ba yung Madina, ang Madina, maraming bukid, maraming taniman ng dates. Ang ginagawa nila, yung mga bahay nila, para mga bahay ng mga igorot, magkakadikit yun, magkakatabi. Pero yung mga taniman nila, yung mga palayan nila, andun nakapaligid sa kanila. Alam nila kung saan yung palayan nila. Pero magkakatabi yung bahay nila. So ganoon din sa Madina. Magkakatabi yung mga bahay nila, pero yung mga taniman nila, andun magkakalayo, paikot sa kanila. So yung purpose nun, yun nga, kung halimbawa may sasalakay na kalaban, dikit-dikit sila, magkakasama sila. Hindi sila hiwa-hiwalay. Sa Amerika, iba-iba kasi talaga din yung ugali at kultura ng mga tao. Sa Amerika, sa Europe, kapag mayroong mga magsasaka, halimbawa, magkakahiwalay mga bahay nun. Kung nasaan yung kanilang farm, nandun din yung kanilang mga bahay. Kaya magkakalayo sila. Yung kapitbahay nilang susunod, nandun na sa Buga o nandun na sa Mamling, layo. Pero sila, itong Madina, dikit-dikit yung kanilang mga bahay. Sa Japan, ganun din. Sa Japan at iba't ibang mga Asian countries. Pero sa Europe, sa Amerika, magkakahiwalay yung kanilang mga bahay. Hindi sila dikit-dikit. Pero yung dito sa Madina, ganun din sa Makkah, magkakadikit yung kanilang mga bahay. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yatara'ayna ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yaqulna, so gusto nila makita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit mula sa malayo, kaya nandun sila sa mga bubong. At habang nandun sila sa kanilang mga bubungan,
So sinasabi nila habang nandun daw sila sa bubong, ayyuhum huwa. Ayyuhum huwa. So nung dumating na sila at nakita na nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhum mula sa malayo. So tinatanong ng ibang mga bata at kababaihan na nandun sa mga bubong, nagtatanungan sila, sino kaya sa kanilang dalawa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? O kaya sino sa mga dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kasi dito sa pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalawa lang sila magkasama, di ba? Pero actually may mga nauna na sa kanila na dumating sa Madina. Kasama sa mga naiulat na naunang dumating, siyempre si Mus'ab bin Umair na nagdaawa doon sa Madina. At siyempre naiulat din na naunang nakarating doon si Abu Salama, yung asawa ni Salama na pinsan ni Khalid bin al-Walid. At si Salama, nang namatay si Abu Salama sa Uhud, pagkatapos noon, napangasawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Salama. At actually doon sa Hijrah, kasama din sa mga nauna sina Omar, sa nauna nag-hijrah. At yun nga, madalas nababanggit si Omar daw ay mag-isa na nag-hijrah at kumbaga ginawa pa niyang hayag yung kanyang pag-hijrah. Pero ayon sa mga mas napagtibay na ulat, so nag-hijrah din siya ng palihim at may mga kasabay din siya nang naglakbay sila patungong Madina. 20 sila. Ayon sa nababanggit ni Sheikh Arafat bin Hassan al-Muhammadi doon sa kanyang pagsisiyasat sa sira. Si Omar kabilang siya sa mga nauna na nag-hijrah. At yun nga, mga kalaunan na dumating sina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pero nga sina Abu Salama, kasama siya doon sa nauna, doon sa Madina. Pero ang problema kay Abu Salama, naiwan yung kanyang pamilya. Kasi nung nag-hijrah silang tatlo na mga, ilan na ba yung anak nila doon? Hindi ko maalala, pero kasama nila yung mga anak nila. Nag-hijrah sila buong pamilya. Hinarang ng pamilya ni Salama, yung Banu Makhzum, sina Abu Jahal. Hinarang nila si Salama na huwag sumama kay Abu Salama. Kasi binabantayan nila yung Madina. Bawat Muslim na lalabas o kilala nilang Muslim na lalabas, inaharang nila hanggat maaari. Si Abu Salama, kasi hindi naman nila kamag-anak, hinayaan na lang nilang umalis. Pero si Salama, kinuha nila pati yung bata. Ngayon, nalaman ng pamilya ni Abu Salama yung nangyari. Nagalit sila. Hindi dahil sa, kumbaga, bakit hindi pinasama si Salama. Nagalit sila kasi bakit yung bata nandun kay Salama. Kaya ang ginawa ng pamilya ni Abu Salama, kinuha naman yung bata. So ngayon nagkahiwa-hiwalay sila. Nahiwalay yung nanay, nahiwalay yung tatay, at nahiwalay yung anak. At yun nga nangyari na wala talaga magawa si Salama kundi araw-araw umiyak doon sa Makkah hanggang sa pinahintulutan na lang siya na umalis na rin. At nagkita-kita na lang sila doon sa Madina bilang pamilya. Marami ring iba pang mga nangyari doon sa hijrah. Hindi ito, kumbaga, minsan kasi pag naririnig natin yung mga kwento dito, parang akala natin, ganun lang. Parang pumunta lang sila ng Pangasinan. Hindi. Maraming hirap yung dinaanan nila mula Makkah patungong Madina. Siyempre, napakalayong paglalakbay. At nangyari pa nga nung naglalakbay si Salama, mag-isa siyang naglakbay eh. Maaring kumbaga naglalakad lang siya o posibleng meron siyang dalang sasakyan pero mag-isa lang siya. Delikado yun na paglalakbay. At sa kanyang paglalakbay, nadaanan siya o nasalubong siya ni Uthman bin Talha radhiyallahu anhu. Sa panahon na ito, hindi pa Muslim si Uthman bin Talha. Si Uthman bin Talha siya yung nung Fathu Makkah. Fathu Makkah na siya nag-Muslim eh. Nung dumating sila Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah, sila yung bantay ng Kaaba. Isinara niya yung Kaaba nang sa gayon hindi makapasok doon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero pinakiusapan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at binuksan niya yung Kaaba. At nag-Muslim siya kalaunan. At yung kanyang angkan, yung Banu Shayba, sila yung binabanggit ko sa inyo na hanggang ngayon, silang may hawak ng susi ng Kaaba. Kahit ang hari ng Saudi Arabia hindi makakapasok ng Kaaba hanggat hindi binubuksan ng mga apo ni Uthman bin Talha.
Si Uthman bin Talha talagang kumbaga inescortan niya si Salama papuntang Madina. Hindi niya ito pinigilan, hindi niya ito minolestya. Actually, sabi pa nga ni Salama, si Uthman bin Talha daw yung isa sa mga naging pinaka-gentleman sa kanya nung habang naglalakbay sila. Talagang kumbaga, naramdaman niya na siya ay ligtas kasama si Uthman bin Talha. Hindi pa Muslim si Uthman bin Talha, pero naging maganda yung pakikitungo sa kanila. So marami sila na nandun. At maaaring yung mga babae hindi nila alam. Kasi halo-halo, maaaring kilala nila yung mga taga-Madina, pero marami na sa kanila yung nandun na mga taga-Makkah na naroon, kasama nilang sumalubong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nagtatanong yung mga tao na nandun sa kanilang mga bahay, sino sa kanila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalo na kung di ba, kung tinitingnan nila sa malayo, si Mus'ab bin Umair, kamukha ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ganun din, halos magkasilaki lang din sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas payat nga lang siya. Pero, gusto nilang malaman. So parang parang ngayon, di ba? Yung mga tao, kapag mayroong bagong tao, di ba, napapatingin tayo. Sino kaya yan? Ano ba yan? Ano bang kailangan yan? O sino ba ano ba yung pagkatao niya? So ganoon din sila. Gusto nila malaman kung sino sa mga dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana dalikal yawmu yawman mashhuda. At ang araw na yon ay araw daw na sinaksihan. At ang yawmun mashhud sa konteksto ng Arabic, kapag tinawag ang isang araw na yawmun mashhud, araw na sinaksihan, ibig sabihin araw ito na makasaysayan. Araw na makasaysayan. At yung si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umalis siya ng Makkah Monday. At nakarating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga ilang araw pa papunta ng Madina. Ilang gabi sila doon sa daan. Kasi dahan-dahan lang din sila na naghijra, silang dalawa ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kasi marami pa silang obstruction na iniwasan, di ba? Yung paghabol sa kanila ni Suraka, yung pagtatago nila doon sa kuweba, mga ilang pa sila. Ilang araw pa sila na inabot sa daan. Dalla Anas ibn Malik yadkuruhu hatta nayyafa alal ma'itati. Si Anas bin Malik radhiyallahu anhu nananatili siyang umaalala sa araw na yon hanggang sa malapit na siyang mamatay. Hatta nayyafa hindi pala ma'ita. Hatta nayyafa ala mi'ati min umurihi. So nanatili si Anas bin Malik na umaalala sa araw na ito hanggang sa siya'y umabot na ng 100 taon. Kasi humaba ang buhay ni Anas bin Malik, mashallah. So nabuhay siya ng matagal, alhamdulillah. Kaya marami rin siya mga naturuan. Kaya yung tao na inshallah, kumbaga, naghahangad siya ng magandang buhay at mahabang buhay. Kumbaga kung aabutan man siya ng mahabang buhay, isikapin niya na gawin ito na produktibo para kay Allah. Kumbaga hindi siya maghahangad ng mahabang buhay para mahaba yung i-enjoy niya sa kanyang buhay. So ito'y dapat na nasa paglilingkod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan nga, makada Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam yastakirru bil Madina. At mula doon sa araw na yun ay nanatili na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina. At yung pagdating doon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Yathrib ay tinawag na ng mga sahaba bilang Madinatul Rasul. Madinatul Rasul, ibig sabihin, lungsod ng sugo sallallahu alaihi wasallam. Yun ang ibig sabihin ng Madina. At ang nandun si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta ja'athu al-Gumaysa. Pumunta daw kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Gumaysa bin Milhan Ummu Anas, yung nanay ni Propeta yung nanay ni Anas bin Malik. Pumunta siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sa ibang mga ulat nga tinatawag din siya bilang Ummu Sulaim. Wa kana ma'aha gulamuha as-sakir. At kasama ni Ummu Sulaim yung kanyang anak na maliit, si Anas, wa huwa yas'a bayna yadayha. Kumbaga, wa huwa yas'a bayna yadayha. Nandoon siya sa harapan ng nanay niya na naglalakad. Si Anas bin Malik
uh, wa du'abatahu tanusani ala jabinihi. So si Anas bin Malik daw nang pumunta sila doon ng kanyang nanay, doon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na silang dalawa daw, tataharrakani wa tadabdabani mutadallataini. Kumbaga lumapit daw sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagpapakumbaba at nahihiya. Kumbaga yung nahihiya silang lumapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At alam niyo naman yung itsura nung nahihiya sa walang hiya. Kumbaga, so ganun sila, nahihiya sila at nagpapakumbaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang lumapit sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma haytun nabiyya alaihi salatu wassalam, hindi pala hayyata. Thumma hayyatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Binati daw niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqalat, ya Rasulullah, lam yabka rajulun wala imra'atun minal ansari illa waqad athafaka bituhfatin. Sasabi ng nanay ni Anas, o sugo ni Allah, walang sino mang lalaki o babae sa Madina na kabilang sa mga ansar, liban na lamang na kumbaga may hinandog o may binigay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga ang lahat ng mga Muslim sa Madina, yung mga ansar, kumbaga nang dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron na silang ibinigay kumbaga kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syempre yung mga binigay nila, mga bagay na papakinabangan nila sa pananatili nila sa Madina. Maaring gamit, maaring pagkain. At syempre, pinamigay din naman ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero yung sabi ng nanay ni Anas, inni la ajidu ma uthifuka bihi gayra ibni hada. Sasabi ng nanay ni Anas, wala akong mabibigay sa iyo. Yung mga tao, nagbigay na sila sa iyo, naghandog na sila sa iyo, pero wala akong maihahandog sa iyo liban na lamang sa anak kong ito. Yung tinutukoy niya si Anas. So wala siyang maibibigay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung anak na lang niya, ibibigay niya. Fakudhu, kunin mo siya, falyakhdimaka ma syi'ta, at paglilingkuran ka niya ayon sa kung ano ang gusto mo. So 10 taon pa lang dito si Anas bin Malik, at mula doon yung tinanggap nga siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahasyan Nabi sallallahu alaihi wasallam lil fata as-sagir wa basya. Yung tinanggap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung maliit na bata na yon na si Anas bin Malik, at kinalugdan ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ibig sabihin, kumbaga nang inalok ito ng nanay ni Anas bin Malik, na-appreciate ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ginawa ni Anas bin Malik. Na yun nga, katulad din nung yung ginawa nung nanay ni Mama Mary, di ba? Pinagbubuntis pa lang siya nung nanay, si Santa Ana, si Hana. Pinagbubuntis pa lang niya si Mama Mary. Kumbaga, ipinanata na niya yung anuman na nasa kanyang sinapupunan sa paglilingkod kay Allah, na inaasahan niya lalaki. Pero nung lumabas babae pala, si Mama Mary, so ganoon din, hindi nagbago yung kanyang panata, na natili na si Mama Mary sa kanilang templo, sa kanilang sinagoga, na naglilingkod doon. Nagwawalis, naglilinis. So ganoon din, si Anas bin Malik na kumbaga ipinaubayan na ng kanyang ina kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Din nga, nang tinanggap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Anas, wa masahara sahu biyadihi asyarifa. At hinimas daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ulo ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa massa du'abatahu. At gayon din ay hinimas daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung buhok ni Anas bin Malik. At ito yung isa sa mga dalil na kumbaga sunna o kumbaga mainam gawin na yung bata hinihimas yung ulo. Kumbaga
ginagawa naman talaga ito ng matatanda o ng mga mas nakakatanda bilang pagpapakita sa kanila ng habag. Wa masad du'abatahu bi anamilihi an-nadiya wa dammahu ila ahlihi. Hinga, inimas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ulo ni Anas bin Malik at kumbaga ibinilang na si Anas bin Malik sa pamilya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga hindi siya inaampon, pero yun nga, yung pag-aampon, nireview ko pala yung pag-aampon, na ipagbawal siya 5 taon pagkatapos ng hijrah. So sa panahon na ito, itinuturing pa rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Zaid bin Haritha na kanyang anak. Pero yun nga, pinagbawal na kalaunan yung pag-aampon. So posibleng dito, yun nga, wadammahu ila ahlihi, sa kahulugan na kumbaga kasama ng nakatira nila ng kanyang pamilya si Anas, pero syempre hindi naman bilang kumbaga ampon, kundi bilang tagapaglingkod niya. Wa kana Anas ibn Malik o Unais. Si Anas bin Malik, o minsan tinatawag din siyang Unais. Yung Unais ay tasgir ng mga isim. Yung mga isim kasi pwedeng gawin siyang maliit grammatically. Gawin siyang maliit. Halimbawa, yung salam magiging sulaim, yung jahim magiging juhaim, at yung anas magiging unais. Kumbaga nagkakaroon ng ya, at ito ay mangangahulugan na ng mas maliit na version ng kung ano man na pinanggalingan ng isim. Yung nga, kana Anas bin Malik au unais, kama kanu yunadunahu tadlilan. So tinatawag nila si Anas din minsan bilang Unais at tadlilan fil ashirati min umurihi yawma sa'ida bikidmatin nabi sallallahu alaihi wasallama, na tinatawag nila siyang Unais, kumbaga maliit na Anas, dahil bata pa talaga siya. 10 taon lang siya na nagsimula siyang maglingkod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadalla yaishu fi kanafihi wa riayatihi ila an lahikan nabiyyu al-karim sallallahu alaihi wasallam birrafiqi al-a'la. At nanatili si Anas bin Malik radhiyallahu anhu kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa paglilingkod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakanat muddatu suhbatihi lahu 10 sanawatin kamilat. At si Anas bin Malik ay naglingkod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng 10 taon, na kompletong 10 taon, nahala fiha min hajjihi, na mula doon sa kanyang pagtira kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumbaga umiinom si Anas bin Malik mula sa gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At marami nga sa mga hadith na naiulat, lalong-lalo na yung mga naiulat na personal, mga gawaing personal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanggaling kay Anas radhiyallahu anhu. At marami pang ibang mga hadith na naiulat mula sa kanya. Mazakka bihi nafsahu wa wa'a min hadithihi ma mala'a bihi sadrahu. Sa nga si Anas bin Malik, siya ay kumbaga tumatanggap ng direktang pangaral mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sa pamagitan nito naging dalisay ang kanyang sarili, at kumbaga naiulat mula sa kanya napakaraming mga hadith na nakabisado niya. Wa arafa min ahwalihi wa akhbarihi wa asrarihi wa syama'ilihi. At yun nga, nalaman ni Anas bin Malik, nakilala niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at nalaman niya ang marami sa mga balita tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit yung mga sikreto ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mga personal niyang katangian, nakilala ito lahat ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Malam ya'rifhu ahadun sawa. Sa maraming nalaman si Anas bin Malik tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi nalaman ng iba paliban sa kanya. Sa maraming mga bagay tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Anas bin Malik lang ang nakakaalam dahil sa kanyang pagtira kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad laqiya Anas ibn Malik min karimi muamalatin nabi sallallahu alaihi wasallam alayhi.
So sa kanyang pagtira ng 10 taon kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala siyang na-experience na anuman kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam liban na lamang sa pagiging mabuti ng ugali ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam yadfar bihi waladun min walidin. So kahit bata pa si Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hindi siya nakaranas ng lupit o hindi siya nakaranas ng sungit mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadaka min nabili syama'ilihi wa jalili qasailihi ma tagbituhu alayhi ad-dunya. So si Anas bin Malik, ang nakita lang niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam may pawang mga kabutihan hanggat nananatili siyang buhay. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so nananatili siyang mabuti kay Anas bin Malik hanggang siya ay namatay. Falnatruk li Anas al-hadith an ba'di as-suwar al-wadda'ati min hadihi al-muamalat. So narito ang ilan sa mga ulat ng mga hadith ng pakikitungo sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayong al-muamalatul karima allati lakiyaha fi rihabin nabi sallallahu alaihi wasallam as-sammahil karim. Sa kanyang pagtira kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mapagbigay at ang mapagpaumanhin. Fahuwa biha adra. Si Anas bin Malik ang pinaka nakakaalam nito, wa ala wasfiha aqwa, at sa paglalarawan na ito, si Anas ang pinaka makakapaglarawan sa mga ito. Sinabi niya ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu, iniulat mula sa kanya, kana Rasulullah sallallahu wasallamuhu alihi min ahsanin nasi khuluqan. Sabi niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinakamainam sa mga tao pagdating sa ugali, wa arhabihim. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung arhabun nas. Arhabun nas, ibig sabihin, kumbaga, pinaka magiliw sa mga tao. Siya daw yung pinaka magiliw sa mga tao. Yung arhabun nas. Parang ano, di ba? Di ba kapag dumarating yung tao, sasabihin ng Arabo, marhaba. Yung marhaba, galing dito sa salitang arhaba. Ibig sabihin, yung pagtanggap. So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung pinaka magiliw sa mga tao. Warahabihim sadran. Siya ang pinaka magiliw sa mga tao at ang pagiging magiliw na ito ay nanggagaling sa kanyang puso. Wa awfarihim hananan. At siya ang pinaka mabuti sa pakikitungo sa mga tao. Faqad arsalani yawman lihajatin faqarajtu. Inutusan daw siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam minsan at lumabas nga siya sa inutos sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kasadtu sibyanan yal'abuna fi suq li'al'aba ma'ahum walam adhab ila ma amara li bihi. So nung lumabas daw si Anas bin Malik, nasalubong daw niya yung mga bata at niyaya siya ng mga bata na maglaro doon sa palengke. At yun nga, sumama siya doon at hindi na niya nagawa yung pinapagawa sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma sirtu ilayhim sya'artu biinsanin yaqifu khalfi wa ya'khudu bi thawbi. Habang nandun daw siya naglalaro kasama yung mga bata, naramdaman daw niya may tao sa likod niya. At kumbaga nakatayo sa likod niya at inila daw yung damit niya. Diba? Parang kinalabit lang siya ganoon. Faltafattu faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabtasim. So pagtalikod daw niya, pagligon niya, nandoon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakangiti. Kaya syempre, isingit lang natin kasi di ba iba naman yung nararanasan natin pag ganito madalas palo yung pag nakita tayo ng nanay natin, lola natin hindi tinupad yung hindi natin ginawa yung utos nila, palo agad yun. Pero yun nga, ganito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Anas, pero hindi naman ibig sabihin na bawal na mamalo yung nanay o yung tatay o yung lola, lolo o sino pa man, o bawal na magalit. Talagang ganito lang nakitungo sa kanya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paglingon daw niya, nakita niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinakalabit siya. At nakangiti pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
At sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, Ya Unais, adahabta haytu amartuk? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anas o Unais, pinuntahan mo ba yung pinapagawa ko sa iyo? O ginawa mo ba yung pinapagawa ko sa iyo? Fartakabtu wa qultu na'am. Inni dhahibun al'an ya Rasulullah. So nga, tinigil na ni Anas yung paglalaro at sinabi na lang niya, Opo, gagawin ko na ang ipinapagawa mo ngayon o sugo ni Allah. So naging ganito yung pakikitungo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Anas bin Malik. Alhamdulillah. So ito yung kumbaga kabilang lang ito. Marami siyang iba pang mga naiulat pero kabilang lang ito sa mga naiulat mula sa kanya. At yun nga panghuli ngayong araw inshallah. So sabi pa nga ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Wallahi laqad khadamtuhu 10 sinin. So pa kay Allah, pinaglingkuran ko si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng 10 taon. Fama qala li shay'in sana'tuhu lima sana'tahu. Wala raw sinabi sa kanya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na anumang bagay at sabi sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba't mo ginawa yan? Kung bakit di siya pinagalitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala li shay'in taraktuhu lima taraktuhu. At kapag meron siyang hindi ginawa o hindi nagawa, hindi rin siya tinatanong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi siya pinapagalitan, bakit hindi mo yan ginawa? So naging mabuti si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya. Alhamdulillah. So ito yung ilan sa mga tagpo sa buhay ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tutuloy pa natin inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.